Yo, yo, yo! Shoutout sa inyong lahat. O ito mga master, pag-usapan natin, no? Itong urong bayag ng House of Representatives dito sa pagpapatawag kay Mayor Magalong ng Baguio City, no? Patungkol sa controversial, no? Mainit-init talaga na issue ito. Ito yung patungkol sa flood control project na ang daming palpak na flood control project na di umano kasabwat itong mga magigiting nating ng mga congressman. Natakot bigla. Oh my goodness, ba't ayaw nyo na ipatawag si Mayor Magalong? What happened? Dati nananakot pa kayo na ipapatawag eh. Tapos ngayon urong bayag na kayo. O yan naman mga master, bago natin simulan to, sana huwag nyo munang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan nyo tong video, maraming salamat po. Okay, simulan na natin to. Chaco, you have the floor. Okay, Mr. Chairman, kanina po pinag-uusapan yung insertion, tinanong po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. No? Kaya po, pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report. No? And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. No? Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. Ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa NEP ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po yan is si Congressman Saldico. Okay. Next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Tila nyo ha, pakinggan nyo to. Ganyan to. Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Yes, sa next hearing. We have to discuss it. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung house at pangalanan kung sino yung tinutukoy. Tama. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng house kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. Oh my goodness talaga, no? Why? Bakit hindi nyo ipatawag si Mayor Magalong? Kasi di ba kaysa maghanap pa kayo ng ibang tao na pwedeng makapagturo kung sino itong mga kasabwat sa flood control project na yan, na palpak, no? At malaki ang korupsyon na nangyayari, bakit hindi na lang diretso yun si Mayor Magalong? Nagre-representa na nga yung tao. Di ba? Willing. Baka yung ibang ipatawag nyo, no? Kunyari, imbestiga kayo ng imbestiga, marami kayong nalaman, ganito, ganyan. Baka pag pinatawag nyo, hindi pumunta. Kailangan nyo pang ipasabi na. Di ba? Kagaya ng mga kontraktor, hirap kayong patawag, di ba? No, ano nga, hindi nga sila pumunta eh. Di ba? No show sila dyan. Eto, si Mayor Magalong. Basta padalhan nyo lang. Padalhan nyo lang na imbitasyon, pupunta na. So bakit kayo maghahanap pa ng iba? Lukuhan talaga no? Talagang
Nonsense na lang yung ginagawa niyong pag-iimbestiga kung ang point nyo, kung ang balak nyo ay wala namang patutunguhan. Baka magti-cherry pick na lang kayo dyan yung sinong gusto nyong kunin Para lang hindi mabunyag yung katotohanan. Holy crap talaga, no? Holy crap! Oh my goodness talaga ang Kongreso. Wala. Kung yung 19 Congress, Joker. Etong 20 Congress, dinoble yung pagiging Joker nila. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Oh. Ito ho yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. Gusto din namin malaman yung katotohanan, kaya patawag nyo na si Mayor Magalong. Huwag na kayong marami pang alibay, no? Kasi yung mga kontraktor na yan, sasabihin lang nila. 'Di ba? Na kagaya ni Wawaw. 'Di ba yung Wawaw Builders? Na yun. Ano sinasabi niya, 'di ba? Ano ba yun? Dati nalilito na rin. I invoke my right against ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. I invoke my rights against self-incrimination. Hindi si Wawaw kasi natituloy ako, nalilito na O diba, ganyan lang sasabihin ng mga yan. At least ito si Mayor Magalong, di ba? Hindi nyo mabubutasan yan kahit anong sabihin yan, wala kayong makikita. Na ba gawin i-connect, di ba? Alam nyo naman. Diba? Mga Duterte nga di ba? Isipin nyo, binabaha sa Manila. O, saan gusto mag-imbestiga nitong mga congressman na to? 'Di ba? Sa Davao, yung flood control project nila doon. Pero sa Manila ang binabaha. Oh my goodness talaga. 'Di ba? Kay Mayor Magalong hindi niya talaga nila makukonek 'yan. Paano niyo kukonek 'yan? 'Di ba? Open book si Mayor Magalong. Kahit tignan niyo yung salin niyan. 'Di ba? Willing siya ipakita sa inyo, no? Walang nakaw bayan 'yan. Ay, naku talaga, House of Representatives, niloloko nyo na lang kami. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Jutay, maputik yan. Baka jutay. Oh my goodness talaga. No? Nagsasayang tayo ng pera. Pinapatagal nila itong investigation na to. Samantalang, pag dinerik natin kay Mayor Magalong, maglalabasan lahat yan. So, pag lumabas na lahat, doon na. Di ba? Hindi yung maghahanapan pa kayo. Pinapatagalan nyo lang Nagsasayang lang kayo ng oras sa pera ng taong bayan dyan. Patawag nyo si Mayor Magalong. Sureball. Diretso. My goodness talaga. Hindi, kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandyan po, si Congressman Abante, Tama, sinasabi ni nadinig ko po yung Congressman interview Tiangco nyo, sabi dito. nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Avante, you're being asked. Yan pa talagang si Kong Milek. Si Kong Milek. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. Palagay ko. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Tiangco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay Chair. po. All right. And after this, I will have no further questions because
this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw nating imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, Naglolokohan lang kayo dyan. magkakaproblema tayo sa credibility niyan. Tama. But I think we have to Tama. state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a Moro-Moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siya magpumarap, di ba? Tama. Tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. I think, Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as Moro-Moro. We will not remove it from the record, but because that is Wala what he talagang had kwenta labeled the itong mga committee. to. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is moro-moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Daming drama Thank you, talaga, no? Congressman Santos. Grabe. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? there's no problem in making a motion, but as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be in. Parang ang ending ng ginagawa nila, no? Wala silang balak ipatawag si Mayor Magalong. Kung meron man, gusto nilang panisin muna itong issue. Yung medyo makalimutan muna ng taong bayan. Wala talaga, no? Niloloko talaga tayo ng mga to. Pag alam nila na sila yung tatamaan, mga kabaro nila yung mga tatamaan, di ba? Ayaw nilang madaliin. Di ba? Yung pagpapatawag sa isang tao na maglalahad kung ano yung mga nangyayari. Di ba? Natandaan nyo yung kay BP Sara, di ba? Ang dami nilang pinapatawag doon. Pati si BP Sara, minamadali nga nila, di ba? Tapos hindi naman pala nila tatanungin. Yun din ang masaklap, no? Pag pinapunta si Mayor Magalong, iba ang itatanong. Para makaiwas sa issue. Oh my goodness, pag ganun talaga, ayawan na this. Niloloko na lang tayo. Pero yung ginagawa talaga nila dito, parang walang kwenta. Nagigiling lang kayo, tatanungin nyo yung contractor. Sasagot ba ng ganyan yan, ng diretso? Sasabihan lang ngayon yan ng I invoke my right against self-incrimination. Tapos, patay. Ang tanong, pipilitin nyo ba? Oh, kasi tatamaan kayo. Baka mamaya hindi nyo pilitin kasi may ganun eh. May ganun times, di ba, na hindi nila pinipilit. Okay, sige, okay na yan. Pero pag iba na, di ba, kay Paduano dati, oh, di ba? Parang inaano niya na huwag kayong magtago sa ganyan. Paano pag ganun yung nangyari? Wala. Tapos, walang kwentang hearing. Investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na Ginugulo ang putik. So parang sinasabi mo, ginugulo lang ni Tianggo. Ikaw talaga kumilik ko. Ikaw talagang kung kumilik ka talaga. Buset! very much willing to be interpolated. Tumutulong nga si Tiangco eh. Kasi yun yung the best na suggestion sa lahat. Ipatawag ka agad si Mayor Magalong. Kasi, di ba? Big fish ito. Di ba? Big fish. O marami kayong mahuhuli kaya wag mo na. Holy crap!
Right. Ikaw Thank talaga, you for your Abante, response, Congressman Chanco. Mema-mema ka na lang, nang gugulo. Baka ikaw yung nang gugulo dyan. Tandaan mo, may motion pa. May motion pa sa Supreme Court. Pwedeng bumaliktad ang mundo bigla. Pag lumabas ang decision ng Supreme Court sa motion, iyak tawa ka talaga. Chanco, please. No further questions. Thank you, Congressman Chanco. Next to interpolate is Chairman Joel Chua. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. Natawa na lang. Gagi, natawa na lang si Tiangco, Next to gagi. interpolate is Chairman Joel Chua. Pinagtawanan ka na Proceed. lang, oh. Oh. Natawa na lang si Tiangco sa... Wala talagang kwenta kung kumilik, Abante. Buset! Well, anyway, mga master, gadget lang naman tong pinag-usapan natin. No? Pero kayo ba, ayon ba kayo na wag munang ipatawag si Mayor Magalong? Kasi kung ako tatanungin, dapat ipatawag na siya agaran, 'di ba? Dapat nga yung first hearing pa lang pinatawag na siya. Kasabay nitong mga kontraktor na 'to, 'di ba? Na hindi naman pupunta, 'di ba? Oh, doon tayo kay Mayor Magalong. Willing yung tao. Willing si Mayor Magalong. 'Di ba? Willing siya ng isang magandang gobyerno. Good governance nga ang pinopromote ng mga 'yan. 'Di ba? Kasama sila Mayor Vico Soto, 'di ba, ng Pasig City. Para masawata na talaga tong corruption na to kasi ito yung nagpapahirap sa taong bayan. Sa totoo lang, no? Ito ang pinag-uusapan pa lang dito, flood control project Iba pa yung mga ibang project. So paano pa yun? Bilyones din yun. Kawatan. O yun yung mga master, dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating live stream. Kung nagustuhan nyo tong video, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. At God bless sa inyo lahat.